Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin na Kongreso umamin na. Nako, lagot, COMELEC may malaki problema. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Sen mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muna natin yung mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito mga karibin natin na sinasabi natin dito sa thumbnail natin na Kongreso umamin na. Umamin na po ang Kongreso mga kababayan, House Prosecutor inaming na mahihirapan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mahihirapan di umano silang kumbinsihin ang mga senador na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaction mga kababayan. Inamin ng isang miyembro ng prosecution team sa Kamara na mahihirapan sila sa impeachment trial kapag nanalo sa midterm elections ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, hindi naman daw apektado ng pre-election surveys ang mga prosecutor. May report si Brigada Haji Caaminio, ibrigada mo! Brigada. Aminado si Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na mahihirapan ang prosecution team ng Kamara na kumbinsihin ng mga senador na patalsikin si Vice President Sara Duterte sa pwesto kung mga kaalyado nito ang magwawagi sa midterm elections. Reaksyon nito ni Flores matapos na lumabas ang resulta ng pre-election surveys kung saan ilan sa mga kilalang sumusuporta kay VP Sara ang pumapasok sa winning circle. Ngayong araw, ipinunto nito na isang political exercise ang kahihinatnan ng eleksyon, kaya kung mananalo ang mga kasangga ni Duterte, mahihirapan ang public prosecutors. Gayunman, asaan niya sila sa mga matibay na ebidensya at testimonya upang baguhin ang pasya ng senator judges. Si mga Lods, Caaminio, So yan mga kababayan, kung talagang matibay yan, dapat hindi kayo natataranta at nabubulabog ngayon pa lang. Kahit pumasok yung mga senatoriables ng PDP laban, mga kababayan, yung mga kaalyado ng mga Duterte, no? Kung talagang matibay ang inyong ebidensya, no doubts, no? Talagang mai-impeach nyo yan mga kababayan. But anyway, politics is a numbers game. That's why we need more alliance of Duterte dyan po sa Senado mga kababayan. So ngayon pa lang mga kababayan, talagang natataranta at nabubulabog na itong mga or kinakabahan na itong mga prosecutor ng Kamara sapagkat nakikita na po nilang mukhang seryoso na ito. Seryoso na ang taong bayan na patalsikin yung kanilang mga kaalyado dyan sa Senado. At ipapalit itong mga bago at mga kaalyado ng mga Duterte. Naku po, palakpakan natin yan Nakakatuwa mga kababayan kasi sila mismo. Ngayon pa lang, parang teka lang, tayo yung mag-i-impeach pero sila ang natataranta. Diba? Bakit kayo dapat ang nag-i-impeach? Dapat masaya kayo, diba? Dapat confident kayo na mai-impeach ninyo si Vice President Sara Duterte. Pero yan nga lang, hindi pumapabor ang pagkakataon sa mga taong ito sapagkat sila mismo ay hindi gumagawa ng nakakabuti sa ating bansa. Bakit? Kung gumagawa ba kayo ng nakakabuti sa ating bansa at nakikita ng ordinaryong Pilipino, hindi ba kayo susuportahan? Siyempre susuportahan kayo. Yun nga lang, ewan ko lang kayo, may nakikita ba kayong magandang ginawa nila? Parang wala naman ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang mga kababayan at eto, pasadahan din po natin itong sinasabi kong malaki ang problema ng COMELEC.
Ha? Ang nakikita ko pong problema, ha? Kasi sinasabing nila na encrypted, no? Yung nasa QR code, mga kababayan. Kung encrypted yung mga nasa QR code, bakit may mga nakalagay na mga pangalan na hindi mo naman ibinoto? Yun yung na malaking problema nila kung paano nila i-convince, no? Paano nila ikukumbinsihin ang bumoto na tao, ha? Na hindi iyan yung mga lalabas doon sa pag na-decrypt na ito, di ba? O, pag nababasa na itong encrypted na script na ito, hindi yung mga pangalan na yan ang nandoon. Ngayon pa nga lang, encrypted pa, may lumalabas ng mga pangalan na ganyan. Dapat sana, kung walang pagdududa ang tao, mag-i-encrypt lang naman kayo, ano? Gagamit lang naman kayo ng encryption. Bakit may pangalan pa doon sa encryption ninyo na hindi naman ibinoto? Ito, pakinggan po natin to, mga kababayan. Nakakagigil to eh. Niya i-cast. So, pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon, ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinindot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yun. Doon kasi sa script minsan may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi po nangangahulugan na yun ang binoto nila. Kita nyo na, ha? Mayroong lalabas na pangalan ng isang kandidato pero hindi nangangahulugan na yun ang binoto natin. The question is, encrypted na nga, bakit may lumalabas pang pangalan ng mga politiko na hindi naman ibinoto? Questionable, di ba? Dapat kasi kung encrypted na yan, mga kabayan, no? Walang ni isang, dapat sana, walang ni isang pangalan na papasok doon sa encrypted na script na yan. Pero bakit may mga pumapasok na mga pangalan na hindi naman ibinoto? Ang paliwanag po nila, encrypted daw. Ang tinatanong natin, encrypted nga, pero bakit may mga pangalan na na hindi naman binoto ng isang botante na nandun? Kaya malaki po ang problema dyan. How can you convince the ordinary Filipino that those names will not appear doon po sa kanilang pinakaresibo na? Kasi makikita mo pa ang resibo mo, kumbaga, after election pa, wala ka nang magagawa. Diba? Nabilang na. May nanalo na. Diba? Paano na yan? Paano nyo ipapaliwanag yan sa taong bayan? Ang labo nyo naman. Ang tagal-tagal nyong pinaggandaan yung eleksyon pero ganito lang pala ang magiging resulta. Mayroong pagdududa. Dapat walang pagdududa, mga kababayan. Dapat kung mag-i-encrypt kayo, wag nang lagyan ng mga pangalan para talagang tagong-tago. Ang problema, nilagyan nyo eh. Yun ang nakakaproblema, ang malaking problema. Dahil hindi po naniniwala ang mga ordinaryong Pilipino, even ako, mga karabi natin, hindi po ako naniniwala na encrypted yun. Kasi may pangalan pong lumabas eh. Diba? Kung hindi yun, kung encrypted yun, walang pangalang lalabas. That's the question. Hindi ko lang alam. Pero wala naman tayo sa kapangyarihan para questionin sila. Pero sana, mayroon pong isang, let's say, congressman, senador na tumayo. Para ipaglaban ang boto ng bawat isang Pilipino. Ngayon, mga kababayan, nanggigigil lang ako kasi medyo naiintindihan rin natin yung ibang kababayan natin kung bakit talaga sila nagagalit sapagkat sinasabing encrypted tapos meron pangalang lalabas. Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang, mga karibi natin. Eto, pasadahan din po natin ito, mga kababayan. Biruin mo mayroon pa lang tumutubo. Eto, sabi po dito, mga kababayan, government projects, 6% first quarter growth.
may tumubo pong 6% sa mga proyekto ng gobyerno. Ang tanong, anong proyekto ito? Parang wala namang binabalita si Auntie Claire na mga proyekto ninyo. Ano ito? Invisible project? Kasi kung may project kayo, dapat ibinabalita or bawat press con, Auntie Claire, magsalita ka naman patungkol dito. Ha? Attorney Claire Castro, Jose Claire Castro. Yan, nabubulol tayo sa pangalan nito. Sabi po sa Daily Tribune 1 hour ago, growth in the first quarter will likely hit 6%. Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan said. Socio-economic, mga kababayan. Anyway, sana ipakita po nila yung data. Pag mag-press con po si Auntie Claire, mga kababayan, sana po ipakita nila itong tumutubong 6%. Baka itong tubo ito, baka sa bulsa po ito napupunta. Huwag naman sana. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang at eto pa. Pasadahan din po natin ito. Malayo pa man ang, wala pa man mga kababayan, hindi pa man nananalo ang mga Duterte sa Davao City. Eto na, meron pong meron pong, hindi natin kilala to sino ba to? Ito si Bernie Alaga. Sabi niya po dito mga kababayan, Davao City walang makukuhang budget pag mga Duterte ang nanalo. Kung sila ang manalo, Duterte, wala silang makukuhang budget sa national government. Kung ako ang taga Davao City mga kababayan, tatawanan ko lang to. Bakit? Tatawanan ko lang to. Bakit mga karibin natin? Ganun din naman Akala nyo ba hindi malaki ang na ipupunta ng Davao City sa National Treasury, di ba? Ibinabalik nyo lang minsan nga kulang pa. Hindi po yan, hindi po yan kawalan na national government budget, no? Sapagkat may tax din naman po ang Davao City, no? Even Mindanao. Lubusin nyo na. Sabihin nyo ng Mindanao para magsarili na lang sila. Oo. Diba? Mayroon po silang kita. Why do they need to rely on the national government na hindi naman talaga sila pinagtutuunan ng pansin? Diba? Tinanggal nga yung mga key project diba? Yung mga project sana na gagawin sa Mindanao, tinanggal po ng administrasyong ito, hindi na itinuloy. So what do you expect? Di ba? Sige, tanggalin nyo na. Pero manalo lang. Naku po, sige lang. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto. Pakinggan po natin at bigyan ng reaksyon itong si Auntie Claire mga kababayan. May revelasyon. Umamin na rin. Ito, pakinggan po natin to. Pag-usapan natin ngayon ang mga sagot ni Jose Claire Castro sa tanong ng Philippine Star. Ami Pamintuan, in-interview siya kamakailan lang. Nakakatawa po ang sagot ng ating Jose Claire Castro. Ito ang tanong ni Ami Pamintuan ng Philippine Star. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Okay. Meaning, tayo, ng mga supporters ng Duterte, yun ang nakikita natin na basta magsalita, dapat may Duterte. Kaya nga, ginawan siya ng video ng Ben Sentiment ni Daryl Yap at Juliana.
Next question. Duterte. Dapat may Duterte. Kasi kung walang Duterte yung question, hindi niya sasagutin. Nabubuhay siya sa mga tanong tungkol kay Duterte para makapagsalita siya against sa mga Duterte. So, yun na po ang image ni Yusek Claire Castro sa mga DDS na anti-Duterte siya. Kaya yun ang tinanong. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Okay. Medyo mahirap na tanong ito. Kung anong isagot niya, pwede siyang, ito, nakakatawa ang kanyang sagot. Sabi niya, hindi ako anti-Duterte. Wow! So, ibig sabihin, pro-Duterte siya. Hindi ako anti-Duterte. I voted for him in 2016. Yes, I voted for him. Maniwala ba kayo? Kasi, bago siya naging palace press officer, marami siyang videos, binabanatan niya ang mga Duterte. Binabanatan din niya si BBM na noong una nanonood ako sa mga kanyang mga vlog dahil maganda naman yung mga pagpapaliwanag na maganda yung mga mas maganda nga sana vlogger na lang siya ngayon biglang naging taga-depensa ng palasyo. Sige nga, Yusek Claire Castro, kung talagang hindi ka po anti-Duterte, tirahin mo nga po. Examplean mo nga po. Hindi mo, well anyway, di ba dati nga sabi ni General Macanas, tinitira mo rin itong si PBBM. Tirahin mo nga ngayon. Banatan mo nga ngayon mga kababayan. Di ba? Kung talagang hindi ka anti-Duterte. Ngayon lang, isang beses lang magpasikat ka sa amin. Di ba? Talagang papalakpakan ka namin pag ginawa mo yan. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.